Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat na bumubuo ng SCB Tribe sa ating pong ginagalang na spiritual mentor, ating pong Pastor Wilbert Arbuchal. At sa lahat po ng bumubuo ng School of Church Builder Tribe. Isa pong muling kagalakan na ako ay makapagbahagi ng ilang mahalagang mensahe na kinakailangan po natin sa ating patuloy na paglago sa ating buhay paglilingkod. Nais ko pong magdala ng isang mensahe sa paninimula ng taong ito ng year 2024. Ito po ay isang inspirasyon para sa ating lahat. Meron po itong pamagat, Creating a Brand New Start. Ang ating pong talata scripture ay matatagpuan po sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, talatang 10 hanggang 15, from the Authorized King James Version. Ito pong sabi ni Apostle Paul, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanyang pagkamatay. Kung aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na. Kung hindi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay sa hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal ay mag-isip ng gayon, at kung sa anumay nangkakaiba-iba ng iniisip, ay papahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Panginoon ang siyang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang mga salita. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa araw na ito na muli ang iyong mga salita ay maipahayag at ito po ay matamang mapakinggan ng bawat isang lingkod ng Diyos. Hinihiling ko po, Panginoon, ang karunungan magbubuhat sa iyong makapangyarihang Espiritu Santo na siya pong manguna sa amin, kaunawaan sa bawat isa at karunungan naman sa iyong lingkod. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Creating a brand new start. The only thing that is immovable and so important in human lives is none other than the Word of God. It is firm and it is settled in heaven, according to Psalms 119 verse 89. Now, in this world, in this temporal world that we are living in, there is also one thing that will never stop to happen. It will continue to happen. It is the word we called change, pagbabago. Ang lahat ng bagay dito sa mundong ito nagbabago.
Time continues to change. Nagbabago ang oras. Nasa umaga tayo, mamaya nasa tanghali. Susunod na mga sandali, nasa sa hapon at patungo sa gabi. So, nagbabago ang oras. Ganon din yung season o yung kapanahunan. It also changes. Hindi na nanatiling tag-araw o tag-init. Dry season. Darating ang sandali na tayo ay tutungo sa tinatawag na rainy season o yung panahon ng tag-ulan, panahon ng bahaan. Maging ang ating isip, ito ay nagbabago rin, pabago-bago. Our priorities changes. Ngayon, ang priority natin, ito. Bukas po pwedeng mabago. Iba na naman yung ating magiging priority. So, everything that is temporal is subject to change. But our prayer to God, praise be to God, that every changes that is happening in our lives should be for the good, for the better, and to the very best in our favor as we serve the Lord our God. Now, tungo na po tayo sa ating topic. How to create a brand new start. Pagka po sinabing brand, ito po ay nangangahulugan ng trademark. Merong pangalan, kinikilala, may mataas na uri. Kapag bibili tayo ng gamot sa mga butika o sa mga pharmacy, tatanungin ka noong nasa counter, tatanong sa iyo, ano po, mister, ang bibili nyo? Ano ba, generic o gusto nyo branded? Siyempre, ikaw naman, kung may pera ka, gusto mo yung dekalidad. Kumbaga, para yung epektibo. Kaya ang pipiliin mo, yung tinatawag na branded o yung tinatawag na medyo may tinatawag na kalidad. Okay. So, napaka-importante sa atin na kung tayo ay magsisimula ng panibagong taong ito, year 2024, it should be a brand new beginning. Okay. Unang punto, how to create a brand new start. Remember your calling and concentrate on it. Alalahanin natin yung pagkatawag sa atin ng Diyos at mag-concentrate tayo doon, mag-focus tayo doon. Huwag tayong lilihis sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Na ano ba ang pagkatawag po sa atin ng Panginoon bilang kanyang mga lingkod? Sabi ni Apostle Paul, Philippians chapter 3 verse 10, B, yung second paragraph ang aking kinuha. Sabi doon na ako'y matulad maging sa kanyang pagkamatay. Your calling, our calling is to be like Christ Jesus in everything He did on earth during His ministry life. Yun ang ating pagkatawag sa atin ng Panginoon at yun ang nais na mangyari ng Diyos sa bawat sa atin. Kung ang Panginoon ay nakaranas ng magpagaling ng mga may karamdaman, dapat
matularan din natin yun. Anyway, hindi naman mahirap. Basta't meron ka lang pananampalataya, nariyan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na siya naman gagawa, hindi naman tayo magpapagaling, kundi ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kung ang Panginoon ay nangaral, hindi siya nangiming mangaral at kaninong mang tao, mayaman, mahirap, dakila o hamak, nangaral ang Panginoon. Pwede nating magaya yon, pwede nating matularan. Hindi tayo dapat matakot. Ang sabi ng Bible, kapag wala ka nang sasabihin, wala ka nang masabi, nadyan ang Espiritu Santo na siya namang magsasalita para sa iyo. So, tularan ng Panginoon. Ang sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Tularan, sabi niya, tularan niyo ako, katulad ng pagtulad ko sa ating Panginoong Hesukristo. Okay. Now, yung pong ating mentor, si W.R.B., kapag nakikita niya na tayong mga menti niya ay sumusunod ayon sa kanyang yapak, ayon sa mga katotohanan ng kanyang ini-impart sa atin, naniniwala ako na siya ay matutuwa, malulugod yung kanyang puso kapag nakikita niya na yung kanyang mga disciples ay sumusunod at tinutularan yung kanyang mga itinuturo at binabahagi sa atin. Di ba? Meron ba namang teacher o guro na hindi matutuwa kapag nakikita niya na yung mga itinuturo niya ay nakikitang nangyayari sa buhay ng kanyang mga estudyante, ng kanyang mga mentee. Ang sabi ng Luke chapter 2 verse 52, at lumaki si Jesus sa karunungan, wisdom, at sa pangangatwiran at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Ito ang dapat na mangyari na makita sa buhay ng bawat isang tigapaglingkod ng Panginoon. Okay, ang ating Panginoon, Jesus concentrate to the growth of His ministry calling. Kaya noong kapanahunan niya, nung siya'y nandito pa sa lupa, napakaraming mga tao ang nakakilala at nadala sa kaligtasan dahil sa ating Panginoon, sa kanyang angking karunungan. Yung kanyang paglago ay talagang hindi matatawaran. Ito ay bunga, ito ay buhat sa Diyos. Okay. Kaya kinalugdan siya ng Panginoon, ng kanyang Ama at ng mga tao. Ganon din ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa kanyang pagkatawag sa atin, ang makita ang katauhan ng Panginoon sa ating mga buhay. So, tularan natin ang ating Panginoon. Iyon ang pagkatawag niya sa ating lahat. Number 2, how to create a brand new start. Forgetting the past, not dwelling in it. Sa Filipos Kapitulo 3, talatang 13, sabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, dapat isa lang ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, ibig sabihin yung lumipas, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Sa isa pong magsasaka, isang bagay po ang
hanggat maaari ipinagbabawal na kapag ang isang magsasaka farmer, siya ay nag-aararo, tinutuwid po niya yung pinakalinang, yung pitak na kanyang pagkataniman ng binhi na kanyang itatanim. Kaya ipinagbabawal po sa isang farmer na siya ay palingon-lingon. Dapat nakatutok doon sa harapan para makatiyak na ang linya ng kanyang inaararo ay diretsyo mula sa panimula hanggang sa pagtatapos. Yun po ang nais na mangyari sa atin ng Panginoon. Mula sa simula, sa kalagitnaan, hanggang sa katapusan, dapat diretsyo, tuwid, wasto ang pamamaraan ng ating mga paglilingkod. Sa ating pagpapatuloy sa tawag ng paglilingkod sa Panginoon, mahalaga po na huwag tayong magpatali sa karanasan ng nakaraang panahon, ng nakaraang taon. Mabuti man ito, puno ng tagumpay, puno ng pagpapala, o maaaring hindi magandang karanasan sa buhay na para bang sa paningin mo para bang hindi successful yung taong yun lumipas sa iyo. Ang mahalaga po, huwag tayong magpatali doon sa nakaraan, kundi tingnan natin, meron pa namang bukas, meron pa namang hinaharap. Naniniwala tayo na ang plano ng Diyos ay para sa ikabubuti ng lahat na sumasampalataya sa Kanya. So, forgive and forget. Magpatawad, kalimutan. It is a tandem word for a better and best present and future in our ministry life. Napakahirap po kasi, no? Kapag meron kang tinatawag na excess baggage. Pagka po sinabing excess baggage, ito yung bagay na nagpapabigat sa buhay natin, sa buhay mo. Kaya hindi ka makakaabante dahil merong kabigatan kang dinadala. At itong ganitong espiritu ng hindi pagpapatawad, ito po ay isang kabigatan na ating dinadala at makapagpapabagal, makakahadlang sa ating pagsulong at pagkatagumpay sa tawag ng Panginoon sa ating paglilingkod. So, remove, throw away, itapon na, alisin na yung mga excess baggage na yung nagpapabigat sa atin. Okay. Unforgiveness is an excess baggage, an extra weight to reach our destiny. To date, if somebody hurts you, done you bad, just keep silent. Kung meron man tao na nanakit sa iyo, nakasakit ng iyong damdamin, siniraan ka, ginawan ka ng hindi mabuti, ang ating Panginoon, ginawan siya ng hindi mabuti, nilait siya, hinamak siya. Pero ang Panginoon, sabi ng Bible, hindi siya umimik, nanatili siyang matahimik. Kundi ang ginawa ng Panginoon, ipinanalangin niya. So pray for them, to those that hurt you, to those that done bad to you. Ang sabi ng Panginoon, the Lord said, vengeance is mine. Nasa sa akin ang paghihiganti. Forgiveness lead us to a life of breakthrough and victory. Gawin nating tuntungan, mga kapatid, ang nakaraan nating mga karanasan sa pagtungo sa matagumpay
na kasalukuyan at pinagpalang hinaharap. Letter C, creating a brand new start. Doing the right priorities at the present time. Ito po ay payo sa kasalukuyan. Dapat daw nating gawin yung mga pangunahing prioridad, yung mga dapat unahin. Sabi ni Paul, Philippians 3:13, nililimot ko na ang mga bagay na nasa likuran ko at pinagsisikapang maabot ang mga bagay na nasa harap ko. Ito ang aral ng pangkasalukuyang panahon. Facing each day, doing the right priorities. Sa kapanahonang ito, mga kapwa ko lingkod ng Diyos, upang tayo ay maging effective sa ating ministry. Gawin lang natin yung dapat nating gawin, yung dapat nating unahin. Doing the wrong priorities will delay our plan or will delay God's plan and goal in our life and ministry. Kapag daw ang ating uunahin, ang ating magiging prioridad ay magiging mali, ito'y lilika ng pagkaabala sa plano ng Diyos at layunin natin sa ating buhay at ministry. Mauubos ang ating oras. Masasayang ang mga resources, yung pera na ating ginugol at ginugugol pa. Pati yung ating lakas, yung ating pagod, kung inuna natin ang mga maling priorities, yung mga maling prioridad. So magkaroon tayo ng malalim na focus sa bawat ginagawa natin upang masuri ang mga bagay. Yung mga bagay na dapat bawasan, yung mga bagay na dapat pangdagdagan, yung mga bagay na dapat isaayos. Dapat yun ang ating maging priorities. Dapat lamang na matutunan nating ilagay sa wasto sa tamang panahon ang lahat ng bagay. Sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1, ang lahat ng bagay na nagaganap sa silong ng langit ay may kanya-kanyang kapanahunan. So ilagay natin sa tamang kapanahunan ang lahat ng bagay. Ano bang priority mo? Dito, sa present time na ito, yun ang unahin mo. Okay? So pastors, wala pong masama sa ating mga ginagawang paglilingkod. Kung meron man tayong ginagawang ministry out of the church, police ministry, meron tayo kasing mga kamanggagawa na sila ay involved sa police ministry, sa gawain ng kapulisan, sa gawain ng kasimbayanan, maging sa jail ministry, yung pagsishare ng salita ng Diyos doon sa mga preso, sa bilangguan, at maging sa ating barangay, yung ating mga lupon. Okay? Wala pang masama yan. Maganda pong mga bagay yan. Kailangan yan. Pero above all, tandaan po natin, meron tayong first priority na dapat unahin natin. Ano yun? Yung ating sariling mga simbahan, yung ating sariling churches, yung ating sariling pamilya. Sila po ang ating first priority. Okay.
Now, meron din po tayong paalaala sa ating mga kabataan, sa ating mga youth na inaalagaan sa ating mga simbahan. Sabi po ng mga matatanda, merong isang kayamanan na hindi mananakaw. Ano yun? Yung pinag-aralan. Ang iyong dunong. Ang iyong dunong, ang iyong kaalaman, ang iyong edukasyon, yan ang yamang hindi mananakaw. So, mga kabataan, prioridad po natin na tayo ay mag-aral. Okay? Sabi ng Bible, study to show thyself approved unto God. Ibig sabihin, magsikap, mag-aral para tayo ay patuloy pang lumago sa kaalaman. Sa kaalamang sekular at higit sa lahat, sa kaalamang pang espiritual. So, napakahalaga po ng edukasyon. Kaya ang mga matatanda may nagsasabi ng ganito. Ang laging nagmamadali, nagkakamali. Okay. Sa ating mga kabataan na babae, ang gaganda pa naman ninyo. Sabi dito, ang hindi makatiis, nabubuntis. Okay. So, huwag ura-urada ha, huwag hindi makakita lang ng pogi, nakrasan, sasagutin na kaagad. Okay. At hindi makakatiis. Okay, hindi mo na uunahin yung pag-aaral. Okay. Sabi dito, mahirap mapahamak. Mahirap mabuntis nang wala sa panahon. Lalo't hindi ka pa nakapag-aral. Sa mga ating mga kabataang lalaki, sabi dito, mag-aral muna. Kinakailangan mo nang makatapos ka ng pag-aaral para magkaroon ka ng magandang trabaho. Para kung mag-aasawa ka, magiging maganda at matatag ang kinabukasan mo. Kaya lang, hindi makapag-antay. Ang sabi dito, ang hindi makapag-antay, nagiging tatay. Okay. Kaya mahirap magsisi sa huli. Okay. Unahin ang tamang priority. Okay. Okay, letter D. Strong discipline for the best of the future. Isang matibay na disiplina para sa magandang pinagpalang hinaharap. Sabi ni Paul, Philippians chapter 3 verse 13b, ang ginagawa ko ngayon nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Kaya pagka sinabing sinisikap, trying harder, it involves discipline. Okay? Sa anumang pagsisikap mo, hindi ka magkatagumpay kung hindi ka makakaranas ng pagdisiplina sa iyong sarili. Okay. Now, our New Year's resolution, etong ating resolution sa bagong taong ito, year 2024, it should be embodied, ibig sabihin kasama yung ating pagsisikap with the New Year revolution, coupled with strong discipline. Okay? Yung ating pinaplano na mangyari sa taong ito, dapat ating pagsikapan kasama ang disiplina, pagsupil sa ating mga sarili. Ang sabi ni Apostle John the Beloved sa kanyang isang leader doon sa iglesia, sa 3 John 2, ikatlong Juan, talatang 2,
Mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog na pangangatawan, tulad ng iyong buhay espiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. Mga kapatid, tatlong bagay ang dapat nating pagsikapan na ating pong madisiplina upang tayo ay magkaroon ng maganda at pinagpalang hinaharap. Ano-ano yun? Yung ating sarili, yung ating physical na kalagayan, yung ating katawan, yung ating espiritu. Okay? Sabi dito, dapat disiplinahin upang tayo ay maging matagumpay sa darating na panahon. Marami pong mga estudyante na mayroong new resolution na ganito. Pag-iigihin ko na. Gagalingan ko na ang pag-aaral ko sa taong ito. Magsisipag na ako. Talagang pagbubutihin ko na. Nakakahiya na sa aking mami, sa aking daddy na naghihirap para sa akin. So, okay. Masipag, pasok. Nag-aaral ng kanilang mga assignment. Masipag, hindi nahahuli sa pagpasok sa school. Pero, pagkalipas lamang ng mga ilang linggo, unti-unti, bumabalik na sa dati. Yung dating katamaran sa pag-aaral, muling nagbabalik doon. Bakit? Dahil sa kakulangan ng disiplina upang magawa ang nais na pagbabago, changes sa kanilang buhay bilang mga estudyante. So, kinakailangan mga estudyante, okay, tuloy-tuloy nyo lang kung ano ang inyong nasimulan na pagsusumikap para sa inyong pag-aaral, tuloy-tuloy lang. Kinakailangan po ang disiplina. Marami namang mga obese, no? O yung tinatawag na mga overweight. Ang ibig na makabalik sa normal nilang laki, sa normal nilang timbang, sa normal nilang buhay. So, anong gagawin? Kinakailangan makabalik sa magandang kondisyon ng katawan. So, magja-jogging. Jogging sa tuwing umaga. Okay, pagdating ng tanghalian, diet. Okay, halos hindi na nga kumakain sa gabi. Mga ilang linggo, nagagawa nila yun. Kaya lang, pagdating noong hila ng katakawan ng laman, no? Masabing kasibaan, yan, medyo masakit na salita yan. Pagkalipas lamang ng mga ilang linggo, balik na naman uli sa dati. Dahil hindi kinaya, hindi alam ang kahulugan ng sinasabing disiplina o yung pagsupil sa sarili. Ito yung sinasabi ni Pablo. Paalaala sa ating lahat na mga lingkod ng Diyos. 1 Corinto Kapitulo 9, 24 at 25. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. So tayo pong lahat. Kalahok tayo sa paligsahan ng pananampalataya. Kalahok tayo dito sa paligsahan ng paglilingkod sa Panginoon. Pero hindi tayo nagmamagalingan, kundi tayong lahat ay nag-iisang ating layunin.
na ang Diyos ay mapaglingkuran at mapupurihan. Sabi dito, ngunit iisa lamang ang nakakamit ng gantimpala, kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manglalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. So mga kapatid, mga kapwa ko lingkod ng Diyos, ang gantimpalang inaantay natin buhat sa Panginoon ay hindi panandalian lamang, kundi yung gantimpalang panghabang panahon kung tayo'y magtatagumpay doon sa takbuhin o sa paligsahang nilagay ng Panginoon sa ating harapan. So, kinakailangan natin yung disiplina, yung pagsaway sa ating mga kahinaan. Iisa lamang po ang hadlang sa matagumpay na disiplina. Isa lamang ang naghihinder, walang iba kundi ang ating sariling tawag ng laman. Diba? Tatlo yan. Lust of the flesh, lust of the eye, the pride of life. Yung tatlong humihila sa atin. Kapag tayo ay nagkatagumpay, hihilahin tayo ni Satanas kasama yung ating laman, palayo sa Panginoon. Isa lamang, ang humahadlang sa atin, yung tawag ng sarili nating laman. So, anong dapat gawin? Sabi ng Matthew 26:41, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, watch and pray so that you will not give in to temptation. For the spirit is willing, but the flesh is weak. Yung ating espiritu, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit, handang tayo ay pagtanggol, handang tayo ay ipagtagumpay. Kaya lang, sabi dito, mahina yung ating mga laman. So, bantayan natin ang ating mga sarili laban sa masama at lagi tayong manalangin. Disiplinahin natin ang ating mga sarili sa mga bagay na ito. Laging manalangin, magbasa ng kanyang mga salita, dumalo sa mga pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Disiplinahin ang ating mga bagay, yung ating sarili, upang patuloy na mapalakas natin yung ating buhay espiritual. Okay. Letter E. Lumapit sa Panginoon ng may pananalig. Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na naihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ang isang taon po na paglilingkod natin sa Diyos, totoo po yan, nakakapagod. Pero sa sandaling tayo ay napapagod, nahihirapan, nabibigatan sa ating mga pasanin, sa ating paglilingkod. Ang alok ng Panginoon, kung kayo nahihirapan, nabibigatan na kayo, lumapit kayo sa akin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Napakahalaga po ng kapahingahan, mga kapatid. Ang lunas po sa kapaguran.
kapahingahan. At ang kapahingahan yan ay masusumpungan natin kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Ang sino mang lumapit sa Panginoon ay nagpapahayag ng kanilang pagdidepende sa magagawa ng Diyos. Kaya tayo lumalapit sa Panginoon dahil nagdidepende tayo na siya ang may magagawa sa atin. Sa panahong parang hindi na natin kaya, pag lumapit tayo sa ating Panginoon, siya ang tutulong at magpapalakas sa atin. So magtiwala tayo sa magagawa ng Panginoon. Sa Panginoon walang imposible. Kapag tayo lalapit at magtitiwala sa Kanya, walang bagay na hindi siya magagawa. Sabi ng Isaiah 43:19, For I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create river in the dry wasteland. Kung titingnan natin, para bang napakahirap, parang imposible na mangyari. Sa atin, mahirap. Pero kung sa Panginoon tayo magtitiwala, walang mahirap sa Panginoon. Luke 1:37, meron bang mga bagay na hindi mapangyayari sa akin? Walang mahirap sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya nang may pagtitiwala. Letter F. How to create a brand new start. Believe in the plan of God in your life. Maniwala, manampalataya sa plano ng Diyos para sa ating buhay. Jeremiah 29:11, Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So ito ang plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi nagplano ang Panginoon para sa ating kabiguan. Ang plano ng Diyos ay para sa ating pagtatagumpay. Isang buhay na punong-puno ng pag-asa, ang plano ng Panginoon sa atin. So paniwalaan natin yan, panghawakan natin yan. Sa Panginoon walang kabiguan. So let us pray that our plans and goal in this new year will align with His plan. Ipanalangin po natin ng lahat ng ating mga plano sa bagong taong ito ay maging align sa Kanyang mga plano. Kawikaan 21:5, Ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan, ngunit ang padalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. So, ang ating mga pagplano, align natin sa salita ng
Panginoon. Letter G. Ask wisdom to God. Santiago 1:5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi siya nanunumbat. Mga kapatid, napakahalaga ang karunungan sa bawat panahon. Sa pamamagitan ng karunungan, naitatayo ang isang bahay at ito'y naitatatag dahil sa kaunawaan. So, humingi tayo ng tulong na karunungan sa Panginoon. Isama natin ito sa ating pagpaplano para sa bagong taong ito na ang Diyos ang magbigay sa atin ng kaunawaan at karunungan. Fear the Lord. Magkaroon ng banal na takot sa Panginoon. Kawikaan 1:7. Ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. So, naghahangad tayo ng karunungan, kaunawaan. Ang susi lang po niyan, mga kapatid. Fear the Lord. Okay. Lumayo ka sa kasamaan. Matakot ka sa Diyos. At magagawa mo ang mga bagay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon kailanman na hindi nagkakamali. So fear the Lord. Lastly, wait on the Lord. Maghintay tayo sa pagkilos ng Panginoon. Isaiah chapter 40 verse 30 and 31. Though youths grow weary and tired, and vigorous young men stumble badly, yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. So, magtiwala tayo sa Panginoon. Angkinin natin yung kanyang kalakasan. Yes, totoo po, kahit kabataan, nanghihina, napapagod din. Pero ang sabi dito ng Panginoon, magintay tayo. Magtiwala tayo sa Panginoon. Tiwala tayo sa kanyang kalakasan. At kapag po tayo nagtitiwala sa kalakasan ng bubuhat sa Panginoon, matutulad tayo sa isang agila na bagamat siya ay lipad ng lipad, nakapagpapahinga siya at hindi napapagod. Kapag kasama natin ang Panginoon, nagtatagumpay tayo. Ang ating kapaguran mapapalitan ng kalakasan. Naniniwala po ako na ang taong ito ay taon ng pagpapala. This year is a year of acceleration para sa mga anak ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sapagkat binigyan mo kami, Panginoon, ng kaliwanagan sa pamagitan ng iyong mga salita kung papaano kami ay magkakaroon ng isang matagumpay
na plano sa taong ito ng year 2024. Sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, hindi kami mabibigo at sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, Panginoon. Walang bagay na hindi kami magagawa. We can do all things through Christ who gives me strength. Magandang araw po sa ating lahat.